Kompletong players ng Alas Pilipinas handa ng sumabak sa Asian Games. What's up, Volleyball Nation? Welcome back to my YouTube channel. Narito ako para magbigay sa inyo ng updates tungkol sa mundo ng volleyball. Pero bago yan, don't forget to subscribe and hit the notification bell para updated ka sa aking mga videos. Isang magandang kampanya nga muli ang ipinamalas ng Alas Pilipinas matapos nilang makamit ang silver medal sa nakaraang CV League 2 sa Thailand. Maraming players ang nag-stand out at nagpamalas ng karapat-dapat sila sa lineup. Si Ea Laura ay mahalaga dahil nagbibigay siya ng isa pang experienced scoring option sa wing. Sa CV Cup, napatunayan niyang kaya niya makipagsabayan sa mas malalaking koponan at maging sandalan sa mahihirap na bahagi ng laro. Sa kanilang laban kontra Vietnam, kabilang siya sa mga pangunahing pinakakailangan ng puntos ng Pilipinas. Si Del Palamata naman ang nagbibigay ng malaking advantage sa gitna. Bilang middle blocker, mahalaga ang height at net presence niya laban sa mga koponan gaya ng Thailand at Vietnam. Kung may isang player na hindi dapat maliitin dahil hindi siya scorer, iyon ay si Don Macandili Katindig. Ang halaga niya ay nasa receive, digging floor defense at stability sa backcourt. Sa international volleyball, hindi sapat na puro attackers ang isang national team. Kailangan ng libero na kayang panatilihing playable ang bola para maipatakbo ni Gia ang offense. May matagal na ring international at high-level experience si Macandili. Maging sa mga nakaraang national team campaigns, napatunayan na niyang kaya niyang gumanap bilang pangunahing defensive specialist. Madami man ang nagsasabi na dapat niya nang iwan ng national team, ngunit palagi niyang pinapatunayan na kaya pa niya. Si Fifi Sharma ay magandang isama sa core dahil mayroon siyang kombinasyon ng height, laking ability at offensive potential. Hindi lang siya isang player na ginagamit para sa depensa sa net. Sa kanyang national team debut noong 2024 ABC Challenge Cup, nag-average siya ng 7.6 points sa 5 laro at naging mahalagang bahagi ng Philippine team na nakakuha ng medalya. At syempre si Gia de Guzman, ito ang pinakamadaling ipaliwanag. Mahirap palitan ng isang setter na may international experience, leadership at chemistry sa iba't ibang attackers. Si Gia nag-oorganisa ng opensa, siya ang nagdedesisyon kung kanino pupunta ang bola, kung kailan gagamitin ang middle at kung paano babasahin ang block ng kalaban. Sa 2026 CV Cup, malinaw ang role niya sa pagbabalik ng Alas sa kanilang historic victory laban sa Vietnam. Iniulat na patuloy niyang ino-orchestrate ang opensa ng Pilipinas. Habang malamang ay mananatili ang 24-man lineup ng Alas Pilipinas at madadagdag muli sina Angel Canino at Amy Probido na kamakailan lamang ay itinanggi nilang iniwan nila ang Alas. Dahil mas mabigat na ang laban ng Asian Games sa September at mas malalakas ang kalaban ng bansa, kaya naman mas kailangan ng mas firepower na opensa at depensa ng Alas. Ang mga nabanggit na players ay ang mga sinasabing kailangan na ding lisanin ang Alas Pilipinas, ngunit pinatunayan nila na hindi at karapat-dapat pa rin sila na manatili sa lineup. Habang ang ilang mga nagtitraining ay malamang pa rin isama na patuloy na mag-boost ng lakas ng Alas. Anong masasabi niyo rito? Leave a comment below. Thank you for watching and don't forget to subscribe.